Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Meron tayong bad news para ho sa mga motorista dahil ipatutupad na po ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, April 16. Pati po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, magkakaroon ng pagtaas ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng dagdag presyo na 40 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. 85 sentimos naman na oil price hike ang ipatutupad sa kada litro ng kerosina. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nakakaapekto rin ang naging pag-atake ng bansang Iran sa Israel at walang tigil na geopolitical tensions na nangyayari sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Hindi pa muna ibibilang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung ilan ang nasita sa mga e-bike at e-trike na dumaraan sa national roads sa Metro Manila. Kahapon kasi ang petsa kung kailan ipatutupad ang ban sa mga nabanggit na e-vehicles sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa ahensya, hindi pa sila mag-i-issue ng violation ticket hanggang ngayong Martes, April 16 upang bigyan pa ng panahon ang publiko na malaman ng bagong batas trapiko. Ito po ay part ng Information Campaign 1 and in consideration po na may tigil pasada ngayon. Pero hindi po ibig sabihin na pwede kayong dumaan pa rin. Bawal na rin po kayo, it's just that hindi po kami magtitiket at paalisin lamang po kayo. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi na paralisa ng isinagawang transport strike ng grupong Piston at Manibela ang public transportation sa Metro Manila kahapon April 15. Ayon sa ahensya, hindi nila nagamit ang mga inihanda nilang sasakyan para sana sa mga may stranded na pasahero bunsod ng tigil pasada. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Romando Don Artes na naging maayos at normal ang daloy ng trapiko sa mga lansangan at wala ring umanong kinulang na sasakyan sa anumang ruta. In fact, wala pa po tayong na-deploy na libreng sakay. Hataw Balita ngayon. Nahihirapan na umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakuha ng sagot mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Gentleman's Agreement ng administrasyon nito patungkol sa West Philippine Sea sa pagharap ni PBBM sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCA 50th Anniversary Presidential Forum sa Manila kahapon. Sinabi nito na nakikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng dating administrasyon. Gayman marami umanong palusot ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaya nananatiling walang linaw sa mga tanong nito. These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot, in other words. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang naging panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na humihikayat partikular sa Armed Forces of the Philippines o AFP na kumalas sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at para mapilitan itong bumaba sa pwesto. Gayunman, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na kailangan nilang suriin ang kabuuan ng konteksto ng pahayag ni Alvarez para malaman kung may tuturing itong isang uri ng sedisyon. Inilabas ng DOJ ang pahayag matapos na manawagan ng isang mambabatas na sampahan ng kasong sedisyon si Alvarez na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita ngayon. Samantala, tiniyak ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na magpapatuloy ang matibay na pagsuporta ng buong hukbong sandatahan ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Inilabas ni General Bronner ang pahayag kasunod ng panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na kumalas na sa pagsuporta kay Pangulong Marcos para mapanatili umano ang kapayapaan at ang pagiging matibay ng bansa. Si Congressman Alvarez ay kilalang kakampi ni former President Rodrigo Duterte. That the AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na naisagawa sa kauna-unahang pagkakataon ng voter registration ng Commission on Elections o COMELEC sa kampo at headquarters ng Moro Islamic Liberation Front o MILF kahapon April 15. Layunin ng aktibidad na mairehistro ang mga kasapi ng MILF at maging ang ibang residente sa mga kalapit na lugar sa pamamagitan ng Registration Anywhere Program o RAP. Niniwala naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa dami ng mga nagparehistro na nagpapakita ng interes hindi lang ng MILF members kundi ng lahat ng residente ng Bangsamoro Autonomous in Muslim Mindanao o BARM sa halalan. Sabi nga ni Chief Minister, wala naman nakakapasok dati dito eh. Alam natin, several years back, hindi ito pwedeng pasukin. Uniform man or civilian. Ang minabatyagan at ang monitor at ang tututukan ng COMELEC ang parliamentary election ng 2025 dito sapagkat napaka-promising yan. First time na magkakaroon ng halalan sa parlamento. And sabi nga ni Chief Minister, ito yung pagkakataon nila ng mga kababayan natin na makaboto. Di ba? At least makakapaghalal sila ng mga representante nila mismo sa parlamento. Hataw Balita ngayon. Yan, good morning James at Bebs. Talagang dito sa atin sa Pilipinas, although sa isang taon pa ang eleksyon, marami na tayong mga nakikitang politiko rito na talagang naghahanda na at very active sila sa mga social media. At bukod dyan, itong dapat talagang pag-aralan ito ng DOJ, itong naging pahayag o panawagan ni Congressman Pantaleon Alvarez hinggil dito sa paghikayat sa Armed Forces of the Philippines na kumalas sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bebs at Amiel. Good morning sa iyo, amigo and Bev. Medyo mabigat talaga yung binitawan ng ating isa sa mga mambabatas at marami sa ating mga kababayan sa ibang bansa, partikular dito sa South Korea ang nakamatsyag sa anumang mangyayari, partikular dito sa nangyayari ng mga political tension sa ating bansa. Talagang di maiwasan maging usapin ito sa mga umpukan ng mga kababayan natin dahil alam naman natin na talagang naging maimpluwensya si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon din yung sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang medyo maraming talagang usapin narinig natin din sa ating mga kababayan. Yan ba, Beb, sa Amerika? Siguro pinag-uusapan din yan. Oo naman, mainit na mainit itong usaping ito. Tsaka syempre, 'di ba, ang talagang goal nating lahat ay magkaroon tayo ng ng stable na bansa. Pero kung halimbawa ganito na mananawagan na para magkampi-kampi, hindi stability ang makukuha natin noon at kundi hindi reunification Kailangan mag-unite tayo para naman maging stable ang ating bansa at ito, ang dami nating mga iba pang issue para tayo mag-away-away 'di ba? Amigo. Marami pang ibang pwedeng gawin, kumbaga. Oo, naalala ko yung salitang kampi-kampi. Bebs at Amiel, kahit sa Biblia, hindi maganda yung nagkakampi-kampi, Kailangan ng pagkakaisa, lalo na kung talagang gusto nating ipagmalasakit ang ating bansa at gusto nating maging maayos ang ating bansa. Nangangailangan kasi ng pagkakaisa at higit sa lahat ng pag-ibig. Nilinaw ng Civil Service Commission na ipinagbabawal ang ginawang
tanggap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa 200,000 pesos na reward money mula kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kasunod ito ng pagkakahuli sa kanya ng mga traffic law enforcer matapos dumaan ang kanyang sasakyan sa EDSA Busway kamakailan. Malinaw umano na nakasaad sa batas na hindi pinahihintulutan ang pagtanggap ng anumang regalo, pabor o pera ng mga kawani ng pamahalaan. Ayon kay Commissioner Eileen Lisada ng Civil Service Commission, sa Department of Budget and Management lamang dapat nanggagaling ang general fund na ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan at hindi tama na tumanggap ng anumang kabayaran bilang pabuya ang government offices. Meron po tayong Republic Act 6713, Section 7, Prohibited Acts and Transactions, Section 1, title. Ito ho ay ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So ang Section 7 po, sinasabi, and I'd like to read it, solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit or accept, directly or indirectly, any gratuity, gift, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Inansila ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang face-to-face classes ng pribado at pampublikong paaralan sa probinsya dahil sa 2 araw na malawakang tigil pasada na sinimula ng grupong Piston at Manibela kahapon at magpapatuloy ngayong araw. Kasunod nito, ipatutupad naman ng mga eskwelahan ang asynchronous classes o distance learning. Si Ryan Salantandol, humahataw! Hataw Balita ngayon. Naglabas ang Albay Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng advisory sa publiko para kansilahin ang face-to-face classes sa buong probinsya na nagsimula kahapon April 15 at magpapatuloy hanggang ngayong araw ng Martes, April 16 dahil ito sa sinasagawang 2 araw na tigil pasada o nationwide transport strike na inaasahang makakaapekto sa mga estudyanteng gumagamit ng public utility vehicle. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, ang primary at secondary classes sa pampublikong mga paaralan ay magpapatuloy sa asynchronous classes o distance learning. Suspendido din naman ang face-to-face classes sa lahat ng level ng private school, pati na ng tertiary education. Samantala, nagsasagawa naman ng libreng sakay ang pamahalaang lokal ng Albay at Philippine National Police para umasiste sa ating mga kababayang apektado ng 2 araw na malawakang tigil pasada, hindi lang sa probinsya ng Albay, kundi sa buong Bicol Region. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Nasabat ng Philippine National Police ang nasa 13.3 billion pesos na halaga ng iligal na droga sa isang police checkpoint sa bayan ng Alitagtag, Batangas. Samantala, binigyan naman ng spot promotion ng Department of the Interior and Local Government ang team leader na nanguna sa operasyon. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Itinuturing na pinakamalaki ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagkakaharang sa isang van na may lulang iligal na droga matapos itong masita sa isang PNP checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas umaga nitong Lunes, April 15. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., tinatayang nasa 2 tonelada ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng sinitang van na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 13.3 billion pesos. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PDEA na ang confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Arestado naman ang isang lalaki na driver ng naturang van. Dahil sa matagumpay na pagkakasabat ng mga iligal na droga, binigyan naman ni DILG Secretary Abalos ng spot promotion ang team leader na nanguna sa operasyon.
Samantala, mula naman sa pagiging police captain ay na-promote bilang police major ang team leader na si Luis De Luna. Gusto kong pasalamatan ng gusto ang team leader nito at bibigyan ko siya ng spot promotion. On this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalihan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong-buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Pansamantala ay wala munang ibinigay na detalye ang DILG at ang Philippine National Police kung saan ito dadalhin, bunsod na rin ang patuloy na follow-up operations sa isinasagawa ng mga otoridad. Ngunit tiniyak naman ng kalihim na magiging maayos ang inventory ng mga nasabat na droga at inaasahan din ang mabilis na pagsira sa mga ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sunugin o ano kaagad. Ito po ang tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin ni as Editor, our President, we want to have 100% drug-free community po. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang naarestong suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nananatili pa rin sa evacuation center ang nasa 8 pamilya matapos na masunog ang 3 bahay kabilang ang isang boarding house sa barangay MRR Queen of Peace sa Baguio City nitong Sabado. Ayon sa Bureau of Fire Protection Baguio, maabot sa higit 100 individual ang nawalan ng tahanan dahil sa sunog. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Tumutulo na lamang ang luha ni Janet sa tuwing naalala at minamasdan ang kanilang bahay na nilamon ng apoy sa barangay MRR Queen of Peace sa Baguio City nitong April 13. Kahit isang gamit wala siyang naisalba, maging ang 2 aso na kanilang alaga. Hindi namin akalain na aabot ngayon sa ganon. Kasi syempre tagal namin tumira dyan eh. Tagal namin pinagandaan, tagal namin pinayos. Tapos bigla sa sandalian lang nga. Ganun, pupuk agad. Tatang pinundar na wala. Pero thanks God pa rin ako. Syempre walang napahamak sa amin. Walang nasaktan. Wala naman na sa amin. Ang masaya sanang selebrasyon ng wedding anniversary ni na Gibson at ng kanyang asawa, napalitan naman ng lungkot dahil nadamay ang kanilang bahay at pinaupahang bahay ay nadamay din sa sunog. Speechless muna kasi kung paano kami makabangon, hindi ko pa alam for now. Tignan natin. Kasi talaga kung titignan natin. Ang malaking kwan niya na nangyari sa amin. Hindi ko pa alam kung paano kami makakabangon. Si Aling Delfa Mendoza nanghihinayang sa kanilang natupok na ancestral house. Totally damaged. We just hope government would still help us. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Baguio, pumalo sa 3.5 million pesos ang tinatayang halaga na nilamon ng apoy sa barangay MRR Queen of Peace. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Lloyd Ashley Fugiray, ang Public Information Officer ng Bureau of Fire Protection Baguio, 4 na structural house ang tinupok ng apoy, kabilang na ang boarding houses at sari-sari store. Additional part truck po ang pinadala natin para mag-suppress kasi at the stage na nakapunta yung mga kasama natin is fully developed na po yung apoy, so bali lagab-lab na. And then kung makikita nyo po yung gawa ng mga bahay, mostly sa wood, gawa po sa kahoy, kaya mabilis pong maglaki at pagkalat ng apoy. 2 oras ang inabot bago naapula ng BFP ang naturang sunog. Kabilang sa mga nasunog ang appliances, refrigerators, mga paninda at ilang computer set, laptops na gamit ng mga estudyante na tumutuloy sa boarding house na may kabuang 3.5 million pesos. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, humingi na rin sila ng tulong sa national government para matulungan ang mga naapektuhang pamilya. About 103 individuals are affected. Mga total of about ilang families yun, mga 14 families. Right now, meron tayong 5 families, although 8 families
have availed of the evacuation center. Yung mga ibang estudyante natin nasa ibang lugar. Umabot sa ikatlong alarma ang naturang sunog. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP Baguio kaugnay sa posibleng sanhi ng sunog. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naglana ng nasa 200 milyong pisong loan ang Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund para sa mga pambansang pabahay project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, ipinagkaloob na sa dalawang private contractor ang inilaang pondo ng pamahalang nasyonal. Mula ito sa nasa 200 milyong pisong loan na inilaan ng Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund para sa naturang flagship project ng Marcos Administration. Matatagpuan ang mga pambansang pabahay projects sa Luzon at Visayas. Tumanggap ang mga kontraktor ng 40 million pesos at 160 million pesos nitong April 5 at April 8 batay sa pagkakasunod-sunod. Sa ginanap na 5th anniversary ng DHSUD noong February 14, naglabas na ang Pag-ibig Fund ng 350 million pesos para sa Palayan City Township Project sa Nueva Ecija. Bukod pa riyan ang 13 bilyong pisong pondo na inaprubahan na ng Pag-ibig Fund para sa credit lines ng National Housing Authority o NHA at Social Housing Finance Corporation bilang suporta sa 4PH project. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Ahuzar, ang paglalaan ng pautang ay inaasang makahihikayat sa mga pribadong bangko na makilahok sa 4PH project. Nananatiling may kakayahan at handang maglaan ng pondo ang Pag-ibig Fund para pa rin sa darating na 4PH proponents sa pamagitan Direct Developmental Loan Program para sa proyekto. Ang Pag-ibig Funds ang tumatayong kaisa-isang pinakamalaking pinanggagalingan ng home financing sa bansa na makapagre-resolba sa housing backlog. Nasa mahigit 30 pambansang pabahay project ang nagpapatuloy sa buong bansa at kasalukuyang nasa development at construction stages na. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Daan-daan ang nagprotesta sa Niger para mapalaya sa mga tropa ng Estados Unidos. Kasunod ito ng ginawang pagtapos ng military government ng bansa sa military accord nito sa United States at pagtanggap ng Russian military instructors. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita Ngayon. Suportado ng mga mamamayan ng Niger ang naging desisyon ng gobyerno nito noong Marso na tapusin na ang pamamalagi ng nasa 1,000 United States military personnel sa dalawang base na nasa bansa. Ayon sa ulat ng White House sa Kongreso noong buwan ng Disyembre, nasa 650 ang US military personnel sa Niger. Nasa siyudad ng Agadez ang major air base ng United States, 920 kilometers ang layo mula sa Niamey. Isang drone base, ang Airbase 201, ang ipinatayo rin malapit sa Agadez na nagkahalaga ng 100 million. Mula 2018, nagamit ang base sa pag-target sa ISIS fighters at Jamal Nusrat al-Islam ul Muslim, na kaalyado ng Al-Qaeda sa rehiyon. Bago ang coup, isang key security partner ang bansa ng France at US. Naging base rin ang nasyon sa international efforts para mapigilan ang rebellion sa Sahel region ng West Africa. Dumating naman sa bansa ang mga Russian military instructor at equipment noong Miyerkules, April 10. Hindi pa naman tukoy kung kailan naalis ang mga tropa ng Estados Unidos sa Niger. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumama ang magnitude 6.5 na lindol sa hilagang bahagi ng Papua New Guinea bandang umaga nitong Lunes. Wala namang itinas na babala sa banta ng tsunami sa bansa
matapos ang malakas na lindol ayon sa mga otoridad. Ito ang mahataw na balita ni Erica Luzo. Hataw Balita ngayon. Isang malakas na lindol na may lakas na magnitude na 6.5 ang tumama sa hilagang bahagi ng Papua New Guinea bandang umaga ng Lunes, April 15. Gayunman, ayon sa mga seismologists mula sa Estados Unidos, wala namang banta ng tsunami matapos ang pangyayari at hindi kinailangan na ilikas ang mga residente. Ang epicenter ng lindol na tumama ng 6:56 ng umaga ay nasa mga 110 na kilometro o 68 milya timog silangan ng Kimbi sa isla ng New Britain, sa lalim na 64 na kilometro ayon sa United States Geological Survey. Niyanig din ng lindol na may lakas na magnitude 6.9 ang rehiyon noong nakaraang buwan, kung saan hindi bababa sa 5 tao ang namatay at tinatayang 1,000 na bahay ang nasira. Matatandaang ang Papua New Guinea ay matatagpuan sa Pacific Ring Fire, kung saan makikita ang hanay ng mga fault line sa paligid ng karagatang Pasipiko. Sa lugar na ito nangyayari ang karamihan ng lindol at aktibidad ng bulkan sa mundo. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa satellite image, medyo may mamataan po tayong mga kaulapan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. And kung makikita po natin, medyo malawak po yung sakop ng mga kaulapan. Dulot po yung trough or extension ng isang low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at mababa po yung chance na ito ay magiging isang ganap na bagyo. And kung makikita po natin, yung mga kapal na kaulapan ay mostly nararanasan lamang sa karagatan, pero may ilang areas pa rin po sa Mindanao area na apektuhan nitong trough or extension ng low pressure area. So mostly dito sa southern portion ng Mindanao, posible po tayo makaranas na maghapon na maulap na papurin na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, at sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ay mostly magiging mataas lamang po yung chance na makaranas tayo ng mga isolated na mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kung nakikita po natin kabaliktaran po yung nararanasan po natin, halos wala po tayong makikita na kahit anong mga kaulapan na posible magdala ng maghapon ng mga pag-ulan. Dulot po ito ng epekto ng ridge or extension ng isang high pressure area. So kabaliktaran po yung nangyayari pagdating po sa isang ridge or pag nakaapekto po yung ridge ng isang high pressure area. So kung sa trough or ay low pressure area may nararanasan po tayong mga kaulapan, sa ridge naman po nagiging madalang yung mga kaulapan at mas mababa po yung chance na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaya asahan po natin, dahil posible pong medyo magiging mababa po yung chance na may mga kaulapan na mabubuo, lalong-lalo na silang bahagi ng Northern at Central Luzon, magiging mainit po yung panahon at matataas po ng mga maximum temperatures ang mararanasan natin ngayong araw. So generally, fair weather conditions po tayo sa nalalabing bahagi ng ating bansa at may mga chance pa rin po na mga isolated na mga pag-ulan. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Banayad hanggang sa katamtaman pa rin ang mga pag-alon na mararanasan sa ating mga karagatan. Kaya malaya pa rin pong makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:42 a.m. at lulubog mamayang 6:10 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang female Philippine Eagle na pinangalanang Nariha Kabugao ang pinakawala ng Philippine Eagle Foundation sa Barangay Bulu, Kabugao, Apayao. Kamakailan, si Nariha Kabugao ay na-rescue ng mga otoridad noong March 19 matapos itong matrap sa isang native trap sa Paco Valley. Tinamaan din ito ng 3 bala ng airgun pellets sa katawan batay sa kanyang X-ray test results. Si Nariha Kabugao ang ikatlong agila na na-rescue sa Apayao simula 2005. Hataw Balita ngayon.
iginawat sa isang proud Pinoy Boholano visual artist ang prestihiyosong Leonardo da Vinci International Art Prize Award na ginanap sa Milan, Italy. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa unang tingin, iisipin mong kuha sa kamera ang mga larawang ito. Mula sa nakamamanghang detalye at kulay ng mga imahe, sinong mag-iisip na ito pala ay likha ng kamay ng tao? Yan ang obra ng 29 anyos na visual artist na si Elvin Perocho Vitor na tubong Bohol. Ang kanyang mga pinta, hyperrealism, kaya naman talagang nakamamangha ang linaw ng mga detalye ng mga obra. At dahil sa pagiging malikhain ni Elvin, nito lamang April 13, opisyal nang tinanggap ng hyperrealism artist ang prestihiyosong Leonardo da Vinci International Art Prize na ginanap sa Milan, Italy. Sa mismong exhibit sa National Museum of Science and Technology, itinampok ang mga obra ni Elvin, kung saan naagaw pansin dito ang kanyang obra na kulbahin ng mga larawan na nagpapakita umano ng pagmamahal niya sa sining at kultura ng Bohol. Nakatanggap si Elvin ng trophy sa nasabing parangal at mabibigyan din ng pagkakataong mapabilang sa Leonardo da Vinci Book, kung saan makakasama rin dito ang iba't ibang international artist na nakatanggap din ng parehong award. Dahil sa natanggap na parangal, labis ang pagpapasalamat ni Elvin sa mga kababayang Pilipino at kapwa Pinoy artist na patuloy na sumusuporta sa kanya. Yes, shout out to all the Boholanos and then all the Filipino artists. So, maraming salamat po sa inyong suporta, and then I believe na kaya nyo naman yung kayang gawin. You just do your art, you pursue your passion, kasi when you have passion when it comes to art, the people and then the curator or the art collectors will notice about your work. So just love your work, just love your passion, because I believe that it is a God-given talent that you have the responsibility to cultivate and then to enhance and then to develop. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Formal nang binuksan kahapon, April 15, ang ika-20 anibersaryo ng pagdiriwang ng Bantayog Festival sa Camarines Norte. Iba't ibang aktibidad naman ang inaabangang isasagawa sa probinsya kasabay ng naturang selebrasyon. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Formal nang binuksan kahapon April 15 ang ika-20 taong pagdiriwang ng Bantayog Festival sa probinsya ng Camarines Norte. Isinabay ang selebrasyon sa pagdiriwang din ng ika-104th founding anniversary ng naturang lalawigan. Inumpisahan ang programa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa kauna-unahang bantayog ng ating pangbansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kasabay nito, nagsagawa rin ng socio-civic and military parade kung saan nilahukan ito ng mga ahensya ng gobyerno, mga private organization, mga paaralan at iba pang mga grupo. Binuksan din ang Bantayog Agri-Trade Fair kung saan ibinibida ang iba't ibang produkto mula sa mga bayan ng probinsya, gaya ng mga pagkain na may mga halong gata ng nyog, mga tsokolate, mga organic na pagkain at marami pang iba. May mga pangdesenyo sa bahay, mga bag at iba pang mga kagamitan na tatakam norteño ang mabibili rito. Ayon sa Provincial Tourism Office ng Camarines Norte, inaasahan na dodoble ang mga turistang darayo sa probinsya dahil sa mga panibagong aktibidad na inihanda sa naturang selebrasyon gaya ng triathlon, regional surfing competition at film festival. As you can see na marami ngayong turista, maraming nag-participate sa event po natin. Kaya po, ito'y nangangahulugan ng kahandaan ng ating pong mga kababayan para isulong ang turismo sa ating mahal na lalawigan. Ayon naman sa mga opisyal ng lalawigan, dahil sa malalim na kasaysayan na nakapaloob sa nasabing selebrasyon, malaki ang potensyal ng Bantayog Festival na makilala rin sa bansa. I must admit na masyado pa tayong malayo doon. Pero nakikita natin sa atin pong pagkakaisa, sapagkat alam ninyo, ang istorya po ng Bantayog ay istorya ng pagkakaisa.
hindi talaga imposible na nag-number 1 yung Camarines Norte when it comes to day tourists. Last year, number 1 po ang Camarines Norte. Ibig sabihin yan, talagang maraming pumupunta. And Bantayog Festival is one of the main reason kung bakit maraming dumadayo dito sa Cam Norte. Isinasagawa sa probinsya ang Bantayog Festival bilang pagbibigay pugay sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at sa mga katipunerong Kamnorteño na gumawa ng kauna-unahang bantayog ni Rizal sa Pilipinas noong December 20, 1898. Para sa mga turistang pupunta sa Camarines Norte, ang iba't ibang aktibidad na maaari nilang puntahan sa Bantayog Festival ay nakapost sa official page ng Camarines Norte Tourism Office na facebook.com/labcamnorte. Tatagal ang pagdiriwang ng Bantayog Festival hanggang May 10. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Tayo sa ibayong dagat, nasawi ang nasa 33 individual at sugatan naman ang nasa 27 residente habang nawasak naman ang nasa 600 bahay matapos ang pananalasa ng flash flood sa Afghanistan. Nagbabala naman ang pamahalaan sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa susunod pang mga araw. Mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Hello Charles, ano ba yung naging pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga biktima? Yes, Amiel, ayon kay Janan Sayek, tagapagsalita ng Taliban State Ministry for National Disaster Management, karamihan sa mga nasawi sa nangyaring matinding pagbaha sa Afghanistan ay naiulat na nabagsakan ng buo. Nag-eksakta sa flagship palatas araw sa bahay na nasa 33 na individual at ikinasugat naman ng nasa 27 na residente. Humigit mula na sa 600 na bahay ang wasak ng kalamidad. Di rin nakaligtas kung kumit ng matinding baha ang nasa 200 mga hayop pati na ang nasa 80 hektarya ng mga pananim at ilang istruktura. 20 sa 34 na lalawigan sa bansa ang nakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan. Matinding tinamaan ng pinsala ang lalawigan ng Western Farah, Herat, Southern Zabul at Kandahar. Nagbabala naman sa publiko ang pamahalaan na mas maraming ulan pa ang inaasahan sa darating na mga araw. Balik sa iyo, Amiel. Charles, meron bang kinalaman sa climate change ang extreme weather na naranasan sa Afghanistan? Tungkol sa balita mo na yan. Yes, Amiel, sinasabi nga ng mga scientifico na itong mga matinding pattern ng panahon na ating nararanasan ngayon ay bunsod nga ng global warming. At nagpauna naman ng babala ang United Nations sa Afghanistan na makakaranas nga ito ng extreme weather conditions. Balik sa iyo, Amiel. Alright, keep us updated. Charles Corpus mula sa Ottawa, Canada. Hataw Balita ngayon. Nakibahagi ang mga Filipino-American basketball players sa isinagawang International Youth Sports Fest ng LA Clippers bilang bahagi ng kanilang Heritage Month. Ito ang humahataw na balita ni Sunny Cos. Hataw Balita ngayon. Masayang sumuporta ang Filipino-American community sa Los Angeles, California, USA sa ginanap na International Youth Sports Fest sa Crypto Arena sa pakikipagtulungan ng NBA team na LA Clippers. Nakita ang galing support ng PhilAm youth members mula sa elementary hanggang college na suportado ng kanilang mga magulang. We built the team through friendship. They all know each other from since back then. Si Taylor Stam na ang ina ay tubong Iloilo ay naging 2019 number 1 rank sa FIBA 3-on-3 representing the Philippines at isa siya sa naging players ng Sports Fest. Masaya ang kanyang kaloobang makita ang suporta ng ating mga kababayan sa US para sa local players. Just seeing the Filipino community come out and support, a lot of their homegrown players, their PhilAms, things like that. So it was amazing times. Ayon kay Taylor, isang magandang pagkakataon ang mga palarong ito na sponsored ng NBA Clippers upang mahubog ang mga susunod na henerasyon ng PhilAm basketball players.
Naniniwala rin si Taylor na kung bibigyan ng pagkakataon ang mga Philam at ang mga Pinoy ay hindi malayong maabot nito ang mas mataas pang ranggo sa international basketball. Kaya naman, sinimulan din niya ang isang basketball academy sa Estados Unidos upang tulungan ang mga Philam at iba pang mga basketball players hindi lamang sa pagpapahusay ng basketball skills, kundi ang tamang koordinasyon sa kanilang mga national teams. You know, just helping players across the world connect, you know, with their national teams, you know, get to certain leagues, helping the players in my area of Santa Clarita grow. Ang International Youth Sports Fest ay inorganisa ng Filipino-American-owned non-profit organization na 3GS ay bahagi ng LA Clippers Heritage Month bilang pagpapasalamat nito sa mga Filipino fans na sumusuporta sa kanila at bilang farewell program ng team bago sila lumipat sa bagong stadium sa Intuit Center dito pa rin sa Los Angeles County. Sanikos, humahataw sa balita ngayon! Magkakaroon ng serye ng free skills training ang Migrant Workers Office para sa mga kababayan natin sa Malaysia. Extended naman ang application ng amnesty para sa caregivers sa Israel hanggang July 31, 2024. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Maghahandog ang Migrant Workers Office or MWO at ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA ng kanilang serbisyo sa April 18 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang issuance ng Overseas Employment Certificates or OEC, OWA membership enrollment at iba pang labor-related concerns. Hindi kinakailangan ng appointment sa araw na ito, ngunit ito'y first come first serve basis lamang. Kung may mga katanungan, maaari kayong mag-email sa jakartaconsular@yahoo.com o magpadala ng mensahe sa WhatsApp Messenger sa 62-811-934-3448. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Athens at mga karatig lugar nito na dumalo sa Asian Plus Bazaar. Gaganapin ito mula April 20 hanggang 21 at magbubukas ito ng alas 12 ng tanghali sa Hellenic Foundation for Culture sa Athens, Greece. Layo ng event na ito na ipakita ang cultural richness, mga produkto ng Pilipinas at maging trade opportunities. Para sa mga kumpletong impormasyon ng event na ito ay maaari kayong bumisita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Athens. Magkakaroon naman ng serye ng free skills training para sa mga kababayan natin sa Malaysia. Inaanyayahang makilahok ang ating mga kababayan sa beauty care and hair culture skills training sa April 14 at 28, May 9 at 26, June 9 at 23 mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa mga interesadong matuto at mag-upgrade ng inyong mga skills, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Malaysia sa facebook.com/PH in Malaysia. Naglabas naman ng abiso ang Philippine Embassy sa Israel hinggil sa extension ng deadline ng amnestisya para sa mga caregivers sa bansa. Extended hanggang July 31, 2024 ang pagpapaliban ng paghuhuli ng caregivers na tinutulungan ng kanilang employer mabigyan ng work permit. Kinakailangan lamang kompletuhin ng caregivers ang requirements hanggang April 30, 2024. Para sa kumpletong listahan ng requirements, magtungo lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Israel sa facebook.com/PH in Israel. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Itinanghal na kampyon ng Department of Agriculture Food Masters sa Season 10 ng UNTV Cup kontra sa SSS Pabalikat sa kanilang DO match sa Sports Arena kagabi April 15 na ayon sa kanilang head coach ay malaking factor sa Game 2 at Game 3 kaya nila nakuha ang kampyonato. Tumanggap naman ng DA Food Masters ng 3 milyong pisong cash prize na itutulong sa kanilang chosen beneficiary na Rosita Soliman Foundation Incorporated.
Thank you kay Lord God at binigyan kami ng opportunity na makapaglaro sa UNTV. Same time makuha namin championship. Lahat to binabalik namin sa kanya. Ito'y talent na pinagkaloob niya. So sinusurrender namin sa kanya. Samantala, tatanggap naman ng 2 million pesos cash prize ang SSS Kabalikat na kanilang ibibigay sa kanilang chosen beneficiary na SSS Provident Fund. Ibig po namin na kayo ay anyayahan sa mga darating pang taon. Sana kung paano ninyong sinuportahan ang 10 season ng UNTV Cup. Higit pa natin itong maipagpatuloy. Sa awa po ng Panginoon, nasa mahigit 50 milyong piso na ang naitulong ng UNTV Cup sa mga nangangailangan. Nagpasalamat din si Kuya Daniel sa Members Church of God International o MCGI sa patuloy nilang suporta sa iba't ibang charity event para sa mga taong nangangailangan. Salamat po sa Panginoon sa patuloy ninyong pagsuporta. Mga kapatid, ikinararangal kong kayo'y aking mga kapatid sa pananampalataya. Umaasa po kami na patuloy kayong susuporta sa isang mabuting adhikain na ating maipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumate? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po sa mga kapamilya ko dyan sa Cebu, sa Negros. Kumusta kayo dyan? At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 17, talatang 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-16 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Tulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, April 16, 2024. Mula naman dito sa Seoul, South Korea, ako si Abel Pascual, kamsahamnida. Ako naman si Beverly Saison mula dito sa San Diego, California, USA, na tinaguriang America's Finest City. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.